Pecado concebida, sin pecado concebida. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti, napakadakila, napakahiwaga ng Ama. Salamat po, bagamat hindi nakapaglilingkod ang ating kapatid, subalit dama ko po, mayroong pa rin pong nakatira. At nawa ay huwag masimot. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? At salamat po, bagamat si kapatid ay reklamo ng reklamo, sabi ng sabing, ba't nagkakaganyan ka? Huwag ka nang pumunta, subalit pati siya naririto. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti po, napakadakila ng Ama. Kanina po, ipinahiwating ng ating Panginoon, ng ating dakilang Ama, kung paano ang pagtawag niya kay Elias at kung paano tumalima at sumunod sa kanya si Eliseo. Ngayon naman po kaya, ano sa palagay nyo? Ang pagkakaiba naman ng pagtawag ng Ama kay Solomon at kung paano naman ang pagtawag ni Jesus kay, pakinggan po ninyo, ang karampot na bahagi sa ating banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang kronika, Kabanata 7, Taludturan 13. Ang Diyos ay nakipag-usap uli kay Solomon. Naipagawa nga ni Solomon ang templo at ang sarili niyang palasyo. Buong-buo niyang sinunod ang lahat ng plano niya ukol dito. Isang gabi, sinabi sa kanya ni Yahweh, "Narinig ko ang iyong dalangin. Itinangi ko ang lugar na ito para paghandaan ng mga alay sa akin. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa isang bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang mga kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Diringgin ko nga ang kanyang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailan paman. Hinirang ko at itinalaga ang bahay na ito upang mamalagi rito ang aking pangalan. Pangangalagaan ko at pakamamahalin ang puok na ito magpakailan paman. Tungkol naman sa iyo, kung mananatili kang tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung susundin mo ang lahat kong mga utos at tagubilin, magiging matatag ang iyong paghahari. Naipangako ko sa kanya na hindi siya mawawala ng supling na lalaki na maghahari sa Israel. Ngunit kapag tinalikdan ninyo ako at hindi ninyo sinunod ang kautusan at mga tagubili na ibinigay ko sa inyo, kapag kayo'y sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, palalayasin ko kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyo. Itatakwil ko ang templong ito na itinalaga ko sa aking pangalan, ano pat magiging katatawanan kayo at tampulan
ng panunuya ng mga bansa. Ang bawat magdaan sa tapat ng templong ito na ngayon napakaganda ay mapapailing at ganito ang sasabihin. Bakit kaya ganyan ang ginawa ni Yahweh sa lupaing ito at sa templo? Ito naman ang isasagot sa kanila, sapagkat tinalikdan nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at humango sa kanila sa Ehipto. Dumulog sila sa mga Diyos-Diyosan, at ang mga ito ay kanilang sinamba at pinaglingkuran. Kaya naman, pinarusahan sila ni Yahweh. Ang salita ng Diyos. Ang pagtawag kay Mateo. Umalis si Jesus sa lugar na iyon sa kanyang paglakad. Nakita niya ang isang taong ang pangalan ay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at ang mga makasalanan, at sila ay nagkasalong kumain. Nang makita ito ng Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit, ang mga nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan at hindi ang banal." Ang salita ng Diyos. Maliwanag ang katotohanan, aking mga minamahal. Panawagan sa nilalang ginagampanang tuwiran. Mula pa sa paghahari at ang ama ang nangusap, Solomon ang tinawag at siya'y nagbadya. Panahon ng Kristo, pangungusap kay Mateo, bilang hinango at tinakay bilang alagad niya. Ano naman ang paghahabilin at ano ang tinuran? Di bagat hindi? Yamang kayo ay naparito, tuwirang iyong namnamin ng mga pahayag ko, upang inyong mawawaan ang layon ko, na noon pa mang una, salita'y nauna na, at gawa'y nakita. O mga mahal, inyong pagnilayan ang dalawang pagbasa na sa inyo'y pinarinig, ang salita ng Ama at salita ng Anak, pinagtugma-tugma upang makilala, aking mga mahal, inyong pagnilayan. Noong pa mang una, may pangungusap na, may paghahari na mga salita at pagbabadya sa tao sa lupa. O mga mahal, inyong pagnilayan, ano ang wika ng amang nauna kapag nagkasala
nagkamali sila. Wawasakin niya at padadatalin kung layo niya ang mga hayop, ang mga hani ay magagawa niya na di papatakin ang naturingang ulan at mapapakita ang parusa. Ngayon ang Kristo ang siyang nagturan, ang gagamutin ang may karamdaman at hahanguin mga naliligaw. Kaya aking mga mahal, ang mata na ay tulad din ng Espiritu nangkop sa inyo, gumagawa at nagsasalita sa iba't ibang gawa, iba't ibang bahagi ng tao sa lupa, upang ganap mawawaan kung ano ang dapat. O mga mahal, aking inawin, pahayag kong sa inyo ay iniluwag upang matanto ninyong ganap ito bilang Espiritu na sumasa inyo. Noon ay ang Ama nangusap kay Solomon, ngayon ay pagkatao, ano ang pangungusap ko? Ang pagtawag ko naman kay Konstansyang hinirang, paano kaganapan aking mga mahal? Iyan ang patotoo, lahat ko sa inyo, tatlong bahagi, panawagan ko. Ama ang nauna, pagdakay ang Kristo, ngayon ay ang Espiritu na sumasa inyo. Katotohanan, aking mga mahal, sa ganang katauhan, di malalahadiyan. Sa ganang katauhan, di masasambit ito at di marurunungan kailanman ang sino. O mga mahal, inyong pagnilayan, inyong pagbulayan, mga sinambit ko, mga niluwal ko, kung matatanto ninyo noon magpakailanman, ito ang panawagan, mga bago at magbago. Magpagamot kayo, mga may karamdaman, wag lang ang katawan, maging ang kaluluwa, upang magkatugma, mabuti at masama. Pagkat ang layon, hanguin ang masama, upang pabutihin, gawin ang mainam, at ang mabuti naman, manahan sa gawa na kanyang nasimulan hanggang wakas ng buhay. Taong aking mga minamahal, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, may kulang pa ba kung kayo ay sisino o